Hello! Welcome sa ating pagtalakay ngayon. Pag-uusapan natin ang isang bagay na literal na bumubuhay sa digital world natin. Social media security, recovery, and tracking. Alam ko, bilang mga taong laging online, gusto nating lahat na maging safe ang personal info at digital identity natin. Diba? Sa panahon ngayon na kaliwat ka na ng hacking at data leaks, hindi na sapat yung puro ingat lang. Dapat wise at laging handa. Kaya tara! I-ready nyo na ang sarili nyo dahil papasukin natin ang high-stakes na mundo ng digital identity protection. Isipin nyo to sandali. Paano kung ngayon mismo, habang nanonood ka, ma-hijack ang account mo? Alam mo ba talaga yung eksaktong unang hakbang na dapat mong gawin? Honestly, karamihan sa atin magpapanik agad, di ba? At dyan papasok kung bakit napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayon. Hindi namin layunin na takutin kayo. Ang gusto natin, maging empowered kayo. Kasi ang pag-intindi sa mga konseptong ito, hindi na lang siya basta nice to know. Kailangan to para makasurvive tayo online. Kung wala kang ideya kung anong gagawin mo, don't worry. Dahil pagkatapos ng pagtalakay na ito, sigurado expert ka na. Okay, let's dive into this. Ito ang ating agenda para ngayon. Number 1, aalamin natin yung mga karaniwang banta. Number 2, ang pangunahing setup ng seguridad. Number 3, pagsubaybay at pagbabantay. At number 4, pagbawi at pagtugon sa insidente. Mula sa pre-attack setup hanggang sa kung ano ang gagawin after ng breach, we've got you covered. Seksyong 1, ang mga banta. Sabi nga nila, para matalo ang kalaban, kailangan mo muna silang makilala. Alamin natin kung ano ba talaga ang mga panganib na nagtatago sa bawat click natin. May 4 na pangunahing banta tayong madalas makaharap online. Una, yung phishing attacks. Ito yung mga fake na messages na ginawa talaga para nakawin ang passwords o bank details mo. Yung tipong makakatanggap ka ng text na, your account will be disabled, click here to verify. Familiar, diba? Pangalawa, yung mga peking login pages. Akala mo na sa totoong Facebook o TikTok ka, yun pala, peke. At kinukuha lang yung tinype mong login details. Pangatlo, malware links, na kapag naklik mo, biglang nagmo-monitor ng galaw mo sa device mo. At pang-apat, account hacking, na super dalas mangyari lalo na kung mahinang password mo o kaya mahilig kang kumonekta sa mga public wifi ng walang proteksyon. Ganun lang kabilis manakaw ang data natin, guys. Moving on to Section 2, ang bago o yung pangunahing setup ng seguridad. Dito tayo magsiset up para maging secure kayo bago pa man may umatake. Para mas madali, hinatin natin sa 4 na steps ang pag-build ng digital fortress ninyo. Step 1, gumawa ng matibay na password. Step 2, i-turn on ang 2FA or two-factor authentication. Dagdag protection to gamit ang text o mga authenticator apps. Step 3, i-secure ang inyong recovery info, ibig sabihin, i-update ang inyong recovery email at phone number. At Step 4, protektahan mismo ang device ninyo gamit ang antivirus, firewall o VPN. So, paano nga ba gumawa ng talagang matibay na password? Spoiler alert, hindi na uubra ang pangalan ng aso nyo o yung birthday nyo. Ito ang eksaktong formula na dapat nating sundin. Kailangan may combination ng uppercase, lowercase, numbers at symbols. Tingnan nyo tong example. Absola 2026 #secure. Gets ba? Mahirap siyang hulaan ng mga hackers. Pero kung gagawin mong familiar sa'yo ang base word, madali mo siyang matatandaan. Remember, ito ang pinakaunang linya ng depensa nyo, kaya make it count. Para mas madali nating matandaan, ginawan natin ng cheat sheet ang cyber safety rules. Sa kaliwa, nandyan ang mga dapat nating gawin. Laging gumamit ng matibay na password, i-update ng madalas ang mga apps para sa security patches, i-verify muna ang mga links bago i-click, at palaging sa official pages lang mag-transact. Sa kanan naman, ito yung mga hindi dapat gawin at literal na lifesaver to ha. Wag na wag mong isi-share yung OTP mo kahit kanino. Iwasan ng public wifi kung wala kang VPN at please, wag mag-install ng mga kahina-hina lang apps. Kung hihiwalayin natin ang mga do's and don'ts na to, mas magiging automatic na ang pagiging maingat natin. Ngayon, pasok tayo sa Section 3, ang habang o yung pagsubaybay at pagbabantay ng aktibidad. Ito na yung part kung saan magiging active tayo sa pagmamasid. Ano nga ba talaga yung tinatawag nating pagsubaybay o tracking? Hindi ito yung simpleng pagtingin lang sa notifications sa phone. Ito yung aktibong pagmomonitor sa mismong login activity mo.
Tinitingnan mo kung anong mga devices ang nakakonekta sa account mo, kung may mga suspicious na nakakapasok, chine-check ang mga IP locations, at tinitingnan mabuti yung mga security alerts. Kumbaga, kung may nag-login sa account mo from the other side of the world, dapat alam mo agad yon. No excuses. Paano ba natin gagawin yan in real life? Simple lang. Una, i-check ang login devices mo palagi. Sa Facebook, punta ka lang sa settings, tapos security, tapos hanapin mo yung where you're logged in. Ganun din sa Instagram and Google accounts. Pangalawa, kapag may nakita kang device doon na hindi pamilyar sa'yo, boom, alisin mo na agad. I-log out mo yung session na yon, tapos palitan mo agad ang password mo. At pangatlo, palaging bantayan ang emails mo para sa mga security alerts. Alertness is key dito, guys. Section 4. Ang pagkatapos o pagbawi at pagtugon sa insidente. Welcome sa ating Digital Panic Room. Anong gagawin kapag nangyari na ang kinatatakutan mo? Kung sakaling napansin mong nahack ka na, huwag mag-freeze. Ito yung rapid-fire digital first aid kit natin. Una, i-disconnect agad ang internet para maputol yung connection ng hacker. Pangalawa, change passwords agad kung nakakapasok ka pa. Pangatlo, i-log out lahat ng nakakonektang devices. Pang-apat, i-on agad ang 2FA kung hindi mo pa nagagawa. Tapos, mag-scan ka ng malware sa device mo, kontakin ang support team ng platform at napaka-importante nito, ipaalam mo agad sa mga contacts mo na nahack ka. Bakit? Para hindi sila ma-scam ng hacker na gamit ang pangalan mo. Mabilis, pero dapat kalmado lang tayo. Again, no panic. Kung talagang nawalan ka na ng access, ito yung step-by-step blueprint na halos pare-pareho lang din sa Facebook, Instagram, Gmail o pati TikTok. Step 1, pumunta sa official na recovery page ng platform. Step 2, ilagay ang email o phone number mo. Step 3, i-verify ang identity mo. Usually, may isisend silang code dyan sa'yo. Step 4, i-reset ang password gamit yung super strong formula natin kanina. At step 5, kapag nakapasok ka na uli, i-review agad ang recent activity at sipain palabas yung mga intruders. Ngayon, tingnan natin to parang isang mini detective story. Dito, papasok ang basic digital forensics at ikaw mismo ang investigador. Step 1, alamin kung kailan at paano nag-start yung hack. Step 2, mangolekta ng ebidensya, mag-screenshot ka ng mga suspicious messages, login history, at IPs. Step 3, i-preserve mo yung data, huwag mong buburahin kasi baka kailanganin yan mamaya. Step 4, i-analyze mo kung anong ginawa ng hacker sa account mo. At Step 5, i-report lahat ng natuklasan mo sa support team ng platform. Ikaw ang in control dito. Now, what's really interesting is inorganisa na namin yung mga tools para sa inyo, parang directory na to. Kung nahihirapan kang mag-memorize ng napakaraming strong passwords, nandiyan ang mga password managers tulad ng Bitwarden at 1Password. Para naman sa ligtas na pag-browse, lalo na kung nakiki-Wi-Fi ka lang sa labas, gumamit ka ng VPN tulad ng Proton VPN o NordVPN. At kung gusto mo pang mag-level up ang kaalaman mo, nandiyan ang Cisco Networking Academy at Google Safety Center para matuto pa tungkol sa cybersecurity. At alam nyo ba kung ano ang pinakamagandang part dito? Yung mga natututunan natin ngayon, hindi lang to pang personal use, pwede nyo tong gawing career. Dahil sa sobrang taas ng demand ng security ngayon, pwede kayong maging social media security assistant o kaya cyber safety awareness trainer kung gusto nyong magturo, pwede ring digital security support para sa mga kumpanya o content protection specialist. Literal na pwede kayong kumita gamit ang mga skills na to. Narating na natin ang duro ng ating pagtatalakay at gusto ko yung iwan sa tanong na ito. Handa ka na bang gawing pinakamalaking kalakasan ng iyong mga digital na kahinaan? Ngayong alam niya na ang mga threats, nakapag-set up na ng matibay na depensa, natutong mag-monitor, at alam na kung paano rumesponde sa krisis, hindi na kayo basta biktima na naghihintay lang. Kayo na ang may hawak ng manibela ng digital life nyo. Gawin nyo ang mga hakbang na ito at laging maging wise online. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuri natin ngayon. Until next time!